What's up mga kapadyak? Welcome back again sa aking YouTube channel. So sa video ito ay magbabike check tayo ng isa sa mga latest MTB ni Shadow. Ito ay si Shadow Zidane Pro na 2022 model na naka 12 speed na, no? Mamaya alamin natin yung specs niya, yung timbang niya at kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya para sa presyong meron siya. Pero bago lang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na. At i-turn on muna na ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest MTB dito sa market na mga binabike check natin. So tara mga kapadyak, simulan natin ito. Alright mga kapadyak, so ito na yung bike check natin dito kay Shadow Zidane Pro na 2022 model. Titingnan natin ngayon kung sulit nga ba yung specs na nakagay sa kanya. Start na tayo dito sa yung frame. Yung material na ginamit dito sa yung frame is aluminum alloy CC61 na triple batted. And kitang-kita naman sa geometry nito kanyang frame is naka triple triangle design. Kaya magandang klase talaga to mga kapadyak ha. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang down tube nito kanyang frame. Dito nakalagay yung kanyang brand name na Shadow. Yung kanyang frame is a gloss type na kulay red and kulay black. Tapos sa kanyang mga decals naman is black din siya. Pero may texture siya mga kapadyak ha. Sa kanyang down tube din, dito nakalagay yung kanyang lagay na kanyang bottle cage. Ayan. Isa lang yan mga kapadyak ha. Dito lang yan sa kanyang down tube. Pero sa kanyang seat tube dito natin makikita yung kanyang frame size na size medium. Size 17 inches mula dito sa kanyang baby shell hanggang dito sa kanyang seat tube dito. Sa kanyang wheel size naman, ito ay size 29er. Pero available din to sa size 27.5. Dito lang yan kay Naragsak Bike Shop. At may nalakalagay din pala dito na super light mountain bike. Tapos sa kanyang ICR, dito dumaan yan sa kanyang down tube. Dito sa right side dito kanyang down tube, dito nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. Sa left side naman niya ay meron din siyang ICR. Wala siya nakapasok na cable dito. Siguro pwede kayo maglagay dito ng FB kung gusto nyo. Tapos sa kanyang YouTube naman mga kapadyak is naka-tapered na rin to. Ayan o, kitang-kita pa lang. Tapos sa nitong kanyang YouTube ay nakalagay dito na logo ni Shadow. Ayan siya o. Ang pagka-welding naman mga kapadyak, hindi pa smooth welding to. Para masiguradong matibay, no? Ayan o, hindi pa smooth welding yan. Dito na sa kanyang seat tube. Ayan sa kanyang reinforce dito ay hindi pa smooth welding yan. Lalo na dito sa kanyang baby shell dito mga kapadyak ha. Tapos napunta naman tayo sa kanyang top tube dito. Yung kanyang top tube dito ay makapal siya. Tapos may reinforced gusset siya dito para sa kanyang seat tube dahil medyo mahaba. Tapos dito nakalagay yung kanyang MTB Integrated Synthesis. Ayan yung kanyang Bicycle Engineering. Ayan yung kanyang model name na Zidane Pro. Ayan siya mga kapadyak ha. Ito naman tayo sa kanyang seat clamp na ginamit sa kanya. Yung seat clamp na ginamit dito is naka-alloy na rin to and Shadow na brand. Yung diameter naman nito ay naka 31.6. Ayan siya. Sa kaya seat post is naka-alloy na rin to, Shadow na brand. Yung diameter naman to ay 27.2 and may haba naman to na 350mm. Yung kaya seat post mga kapadyak is naka-set back. Ayan kitang-kita. Tapos mapunta naman tayo sa kaya saddle. Yung saddle na ginamit sa kanya is naka-Shadow na brand. Malambot yung cushion kaya very comfortable. Ito kaya saddle dito. Sa release to kaya saddle ay bakal pa yan para masiguradong matibay yan. Ayan. Okay. Napunta naman tayo sa kanyang drivetrain setup nitong si Shadow Zidane Pro. Ito pala ay naka 1x12 speed na drivetrain, no? Kaya magandang klase talaga. Tapos sa kanyang crankset na ginamit sa kanya is naka 1x Halotech na crankset. 170mm. Ito nga ba ng kanyang rack arm is naka Porsche alloy na rin yung ginamit na material dito. Naka 104 BCD na symmetric. Ito kayang chain ring. And yung kanyang chain ring naman is aluminum alloy CC61 na rin to yung ginamit na material. And 34 teeth na narrow wide. Ito kayang chain ring dito mga kapadyak. Sa kanyang bottom bracket is naka silver bearing na hollow textile. Kaya smooth talaga itong ikot niya. Tapos sa chain na ginamit sa kanya is naka YBN chain na 12 speed with missing link na rin to. Ito yung kanyang missing link. Ayan, pang 12 speed yan. Matibay na rin to si YBN mga kapadyak Tapos sa RD na ginamit sa kanya ay naka Celsa RX12 na RD long cage. Yung kanyang pulley ay oversize. Tapos sa kanyang cogs is naka cassette type 11 teeth yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki naman niya ay 50 teeth na 12 speed. Ilalagay ko lang sa screen yung kanyang ratio para malaman nyo rin. Tapos sa kanyang RD hanger dito ay replaceable naman siya. Tapos sa kanyang brand nitong kanyang cogs pala mga kapadyak is naka Sagmit na cogs. Ayan o, Sagmit yan mga kapadyak. Matibay na rin to. Chassis nito kanyang frame ay nakalagay dito na Shadow na brand name. Ayan siya. Tapos sa kanyang system naman ay nakalagay dito na super light alloy. Sa kanyang frame ay meron siyang 6-stay bridge and meron din siyang chain stay bridge dito.
Sa shifting performance naman itong si Shadow Zidane Pro na may sense sa RX12 12 speed na RD. Yan yung kanyang cogs dito ay nakakaset type na 12 speed na rin to. Tapos sa kanyang chin is naka YBN na chin na 12 speed. Sa kanyang crank is naka 1 by hollow tech. Ito naman yung shifting mga padjak. Tignan natin kung smooth nga ba. Ayan. Ayan siya mga padjak ha. Sa akin nakikita mga padjak, responsive naman yung kaya shifting, no? Ayan. Sa kanyang back pedal issue, wala siyang back pedal issue. Sa pinakamalaking cogs, upshift, ayan, upshift. Napaka-smooth talaga. Dahil nakataon na ito na maayos. Ayan, no? Responsive ito kaya shifting mga padjak ha. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset na ginamit sa kanya. Yung rims na ginamit dito mga padjak is naka CNC double wall na alloy rims. Ayan, alloy na rin to. Sa kanyang spokes is naka 32 pieces na bakal. Ayan, 32 pieces yan. Tapos sa kanyang inner tube is naka Schrader valve. Ayan, kitang kita. Sa kanyang gulong naman na ginamit sa kanya is naka Chaoyang na tan wall na may lapad na 29 by 2.10. Ayan siya. Magandang klase rito mga padjak, fast rolling. Itong kanyang gulong, Chaoyang. Tapos napunta naman tayo sa kanyang hubs na ginamit sa kanya. Yung hubs na ginamit sa kanya is wala siyang brand pero naka-silvery na rin to and cassette type. 32 holes yung kanyang hubs. At ito naman yung sound check. Okay, mapunta naman tayo dito sa kanyang fork na ginamit sa kanya. Ito pa lang si Shadow Zidane Pro ay naka-air fork na rin, no? Yung brand na ginamit dito is naka-Uding 32mm. Ito nga, taba rito kanyang stanchion. And yung kanyang arc dito ay alloy. Yung kanyang lower legs ay alloy. Sa kanyang travel is naka 100mm. Ito kanyang travel. And yung kanyang fork is naka manual lockout na rin to. Tapos sa kabila naman is yung kanyang cap kung sa bibigyan ng hangin. Tapos sa kanyang dropout dito is naka quick release dito sa harap and sa likod. Tapos yung kanyang rims dito is naka CNC double wall na alloy rims and yung kanyang Chaoyang na gulong na 29 by 2.10. Ito kanyang lapad na tan wall. Tapos sa kanyang hubs is naka silvering na unknown brand. Sa kanyang spokes is naka 32 pieces na bakal dito sa harap. Ayan siya. Tapos papunta naman tayo sa kanyang brakes na ginamit sa kanya. Yung brakes na ginamit dito is naka Logan na hydraulic disc brakes. And naka post mount na rin. Dito kanyang brake mount dito sa harap. And 160mm na rotors, 6 balls na rin yan, silvering, and ito naman yung kanyang skewer dito. Ayan. Tapos naman tayo dito sa kanyang brakes dito sa likod is naka Logan din na hydraulic disc brakes and naka IS mount naman yung kanyang brake mount dito mga padjak. And naka 160mm na rotors, 6 balls na rin yan, and quick release na skewer. Ayan siya. Kapunta naman tayo dito sa kanyang ginamit na handlebar dito kay Shadow Zidane Pro. Yung handlebar na ginamit dito is naka-alloy 720 to 740mm. Ito nga ba na kanyang handlebar dito. And sa kanyang stem naman is naka-shadow din na brand na 80 to 90mm. Ito nga ba niya na naka-negative 15. Ito kanyang stem. Sa kanyang headset naman is naka malamang sa malamang is naka-ball bearing pa to. Tapos sa kanyang handle grips is naka-rubber na handle grips. Yan yung kanyang Logan na hydraulic lever para sa kanyang likod na braking power. Tapos sa kanyang shifter para sa kanyang RD na 12 speed. Tapos sa kabila naman is yung kanyang Logan hydraulic disc brakes lever para naman sa harap. And yung kanyang rubber na handle grips para naman sa kabila. Sa mga tatanong dyan kung pwede pa ito lagyan ng FD, ang sagot dyan mga padjak ay pwede pa, no? Dahil meron naman siyang stopper dito sa kanyang frame para makapaglagay kayo ng FD na clamp type dito sa kanyang seat tube. Sa timbang naman itong si Shadow Zidane Pro, yung nakuha natin ay 13.54 kg. Ayan siya mga padjak ha. Anong masasabi nyo sa timbang nito? I-comment nyo lang sa baba para mapag-usapan natin yan sa comment section. So magkano nga ba itong si Shadow Zidane Pro dito sa Naragsak by Shop? Ito ay nagkakalaga lamang ng 15,300. Nakasil to mga padjak dahil dito sa Naragsak by Shop ay introductory sale ni Shadow.
At yung payment option nila para dito ay meron sila ditong home credit na malapit na mag zero interest. Kaya kung kaya nyo pang makapaghintay ng konti ay okay na okay para zero interest kung i-avail nyo to through home credit. At kung malayo naman kayo mga kapadyak ay nag-ship naman sila nationwide. Basta mag-message na kayo sa kanila. At yung kanilang ibang payment option para dito ay meron sila ditong GCash, credit card, debit card. Kaya kung nagustuhan nyo to, huwag mong kalimutan bigyan ng like. At mag-comment ka na rin about sa video natin for today. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga latest MTB dito sa market ng mga binabuy check natin. So hanggang dito lang ang video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.